Ako si Jade Buhoy, hatid sa inyo ang mga pinakamainit na balita sa bansa dito sa News Force. Sa ulo ng mga balita. Pagtaas ng seismic activity na obserbahan sa Bulkang Bulusan. Presyo ng produktong petrolyo muling tataas ngayong araw. Produksyon ng pampano, planong palawigin ng pamahalaan. DILG Secretary Benhur Abalos nilinaw na maaaring sumali ang mga barangay officials sa signature drive ng People's Initiative. Semifinals ng PBA Commissioner's Cup magsisimula na bukas. 800 million gross profit ng Rewind, indikasyong bumabawi na ang Philippine movie industry mula sa pandemya. Patas at pantay na balita. Komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force. Para sa unang balita, ngayong ika-23 ng Enero, ayon sa Philippine Institute of Volcanology and Seismology of PHIVOLCS, nagkaroon ng pagtaas ng seismic activity sa Bulkang Bulusan. Sa isang advisory, sinabi ng PHIVOLCS na mayroong 71 volcano-tectonic earthquakes na nag-uugnay sa pag-crash ng bato sa lalim na 2 hanggang 4 na kilometro sa ilalim ng southwestern flanks ay naitala mula sa 1:30 ng madaling araw noong ika-22 ng Enero hanggang ngayong araw. Ito ang pangalawang pagkakataon ngayong buwan na naobserbahan ng PHIVOLCS ang pagtaas ng seismicity sa Bulusan. Matatandaan ng unang insidente ay naganap noong ika-11 ng Enero. Simula ngayong araw, ika-23 ng Enero, muli na namang hihirit ng taas presyo ang mga produktong petrolyo. Asahan ang piso at 30 sentimong taas presyo sa kada litro ng gasolina, habang tataas ng 95 sentimo naman ang kada litro ng diesel. Samantala, hindi magtataas ang presyo ng kada litro ng kerosene. Sa iba pang balita, buwan ng 1,000 pensyon. Ito ang matatanggap ng mga senior citizen na benepisyaryo ng social pension ng Department of Social Welfare and Development na magsisimula sa Pebrero. Ayon kay DSWD Undersecretary Romel Lopez, naging posible ito dahil sa Republic Act 11916 o ang Act Increasing Social Pension of Indigent Senior Citizens. Ang batas na ito ay lalong makakatulong sa mga matatanda sa kabila ng patuloy na pagtaas ng bilihin. Walong araw na lang bago ang deadline ng consolidation sa ilang lugar sa Pilipinas. Inanunsyo ng LTO na mas maraming personnel ang ide-deploy nito para manghuli ng mga kolorum na PUV. Para sa detalye, narito si Francis Reyodique. Ayon sa pahayag ni LTO Chief Vigor Mendoza II, may kabuuang 42,000 na jeepney ang may prangkisa, ngunit 22,000 lamang dito ang mga rehistrado. Dahil sa inaasahang 20,000 ang mga kolorum pagsapit ng Pebrero, tiniyak ng LTO na hihigpitan nila ang panguhuli sa mga ito. Sa katunayan, magde-deploy umano ito ng mas maraming deputized personnel para sa anti-kolorum na operasyong ito. Sa kasalukuyan ay mayroong 50,000 na traffic personnel ang nakadeploy. Pagtitiyak pa ni Mendoza, may sapat naman umano na impounding area ang LTO. Panawagan niya sa mga hindi nag-consolidate ay i-drop ang prangkisa sa opisina ng LTFRB upang maiproseso ng LTO ang pagkilala sa mga sasakyan na private vehicle. Kung hindi man nila ito magawa, ay ituturing ng kolorum ang kanilang sasakyan. Francis Reyodique, nag-uulat para sa One Media Network. Samantala, mula nang inilunsad ang Kalinisan Day program noong ika-6 ng Enero, ay umabot na sa 25,000 ang napaitayong mga community garden. Sa ilalim ng programang ito, inaatasan ang lahat ng barangay na magkaroon ng hardin na siyang tataniman ng mga gulay na binabanggit sa kantang Bahay Kubo. Ayon sa DILG, isa itong pamamaraan upang matugunan ang pagkakaroon ng sapat na pagkain, kahirapan at climate change.
Alinsunod sa nalalapit na bagong Pilipinas Kick-Off Rally sa magaganap na linggo, naghahanda na ang MMDA para sa ruta at iba pang kaganapang trapiko para sa okasyon. Narito si Princess Castro para iulat ang kabuuang detalye. Upang paghandaan ang nalalapit na bagong Pilipinas Kick-Off Rally sa linggo, ika-28 ng Enero, nagsagawa ang Metropolitan Manila Development Authority o MMDA ng isang traffic rerouting and parking management plan sa paligid ng Quirino Grandstand na pagdarausan ng kaganapan. Ipatutupad ng MMDA ang traffic plan sa Quirino Grandstand at Rizal Park sa Maynila bilang pagbibigay daan sa okasyon na gaganapin sa ganap na 6:00 ng gabi. Kaugnay nito ay isasarado ang mga sumusunod na kalsadang makikita sa inyong mga screen mula 10:00 ng umaga hanggang 10:00 ng gabi. Dahil dito, pinapayuhan ang mga motorista na humanap muna ng alternatibong ruta at iwasan ang Rizal Park at lahat ng kalsadang patungo sa venue. Nakatakdang magpakalat ng kabuuang 714 na tauhan ng ahensya na binubuo ng mga traffic personnel, road emergency group, sidewalk clearing operations, towing at impounding na silang tutulong sa traffic management at gagabay sa mga motorista at sa publiko. Samantala, itinalaga bilang parking area ng mga bus at sasakyan ang mga boulevards, avenue at iba pang kalsada sa Maynila, Pasay at Parañaque. Sa pagtatapos, kabilang din sa mga ahensyang tumulong sa pagpaplanong ito ang Presidential Communications Office, Department of Interior and Local Government, Manila Police District, mga local government units ng Manila, Pasay at Parañaque, National Parks Development Committee, Cultural Center of the Philippines Complex at iba pang stakeholder ng okasyon. Princess Castro, nag-uulat para sa One Media Network. Para sa lagay ng panahon ngayong Martes, mararamdaman pa rin ang epekto ng monsoon sa hilagang bahagi ng Luzon, partikular sa mga lugar ng Cagayan Valley, Cordillera Administrative Region, Aurora at Quezon. Habang bahagyang mahinang pag-ulan naman sa Metro Manila, Ilocos Region, natitirang bahagi ng Central Luzon at Calabarzon. Samantala, ang localized thunderstorms na magdudulot ng panakanakang pag-ulan naman ang aasahan sa natitirang bahagi ng bansa. Susunod sa News Force. PBBM mas pinahigpit ang pagkonsumo ng kuryente ng mga ahensya ng gobyerno. Vice President Sara inanunsyong tatakbo siya sa susunod na eleksyon. Produksyon ng pampano, planong palawigin ng pamahalaan. Manatiling nakatutok para sa higit pang mga balita sa pagbabalik ng News Force. Magtipid ng kuryente. Ito ang inutos ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa lahat ng ahensya ng gobyerno. Ito'y matapos maglabas ng isang administrative order ukol rito. Alamin ang detalye sa ulat ni Francis Reyodique. Sa bisa ng Administrative Order No. 15 na nilagdaan ni Executive Secretary Lucas Bersamin, mas paigtingin ito ang pagpapatupad ng Government Energy Management Program o GEMP. Ibig sabihin, inaatasan nito na maghigpit ang lahat ng government agencies, kabilang na ang government-owned and controlled corporations sa pagiging praktikal sa pagkonsumo ng enerhiya. Sa ilalim din nito ay magsasagawa ng energy audits at random checking mula sa certified energy auditors. Kailangan din umanong magsumite ang mga ahensya ng inventaryo ng mga kagamitang kumukonsumo ng enerhiya. Ang mga hakbang na ito ay upang masiguro kung ginagamit ba ng bawat ahensya ang enerhiya sa praktikal na pamamaraan.
Francis Reudique, nag-uulat para sa One Media Network. Iba pang impormasyon, inanunsyo ni Vice President Sara Duterte ang planong politika na tatakbo ito sa susunod na eleksyon. Ito ang kinumpirma ni VP Sara matapos siyang bumisita sa Davao del Sur, ngunit hindi malinaw kung anong posisyon. Matapos ang kanyang termino sa taong 2028 at paparating na eleksyon sa 2025 ay para sa mga senador, kongresista at lokal na mga opisyal. Wala pang malinaw na paliwanag ang Office of the Vice President ukol rito. Isang pribadong kumpanya ang tumutulong sa pagpapaunlad ng lokal na produksyon ng pampano, isang masarap at napakahalagang aquaculture substitute ng bangus sa Silagin Bay sa baybayin ng San Antonio, Zambales. Ayon sa opisyal na datos ng pamahalaan, ang produksyon ng lokal na pampano noong 2022 ay 457 metric tons lamang o mas mababa sa 3% ng kabuuang imports na 16,004 tons sa parehong taon. Nitong nagdaang linggo lang ay bumisita si Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr. kasama ang mga opisyal ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources sa Silagin Bay Fish Farm ng Sante Feeds Corporation. Libo-libong imported na short-finned pampano fry ang pinalalaki sa mga floating sea cage ng kumpanya sa pagsisikap na mapababa ang dami ng inaangkat na isda. Bigyan ang mga mamimili ng mas malusog na mapagkukunan ng protina at mataas ang potensyal para sa pag-export. Sa iba pang salik nitong kamakailan lang ay pinangunahan ni Department of Health o DOH Secretary Teodoro Herbosa ang pagbubukas ng Imus Super Health Center sa Karsadang Baguan, Imus, Cavite. Ang nabanggit na Super Health Center ay nakahandang magbigay ng mga serbisyong medikal kabilang ang mga X-ray, animal bite clinic, TB dots, dental care, laboratory testing, pharmacy services, family planning, immunization at reproductive and wellness services. Ayon sa DOH, ang serbisyong ito ay naaayon sa misyon ng departamento na magtatag ng mga pasilidad ng agarang pangangalaga sa buong bansa upang makamit ang universal health care. Idineklara ng Department of Interior and Local Government o DILG na maaari nang sumali ang mga barangay officials sa signature drive ng People's Initiative. Ayon sa payag ni DILG Secretary Benhur Abalos, pinabulaanan nito ang sinabi ng kanyang Undersecretary na si Chino Balmosina na bawal sumali ang mga barangay officials sa nilalakad na signature drive for People's Initiative on Charter Change. Ang pangyayaring ito ay kinadismaya ng kalihim sapagkat aniya walang inisyu na statement o direktiba mula sa kanyang tanggapan na bawal sumali ang mga barangay officials. Dagdag pa ni Abalos, maaaring makilahok ang mga opisyal basta hindi sila gumagamit ng government resources sa paghahain ng signature drive sa taong bayan. Samantala, ang signature drive para magkaroon ng People's Initiative na mag-aamyenda ng konstitusyon ay nababalot ngayon sa malaking kontrobersiya kung saan pinagdedebatihan ang inisyatibong ito ay galing ba sa taong bayan o sinusulong lamang ng mga mambabatas sa mababang kapulungan. Sa kabilang banda, tiniyak ng Armed Forces of the Philippines o AFP ang Philippine Coast Guard o PCG na nakahanda ang militar, partikular ang Philippine Navy na magbigay ng karagdagang tulong para sa patrol operations na isinasagawa sa West Philippine Sea o WPS. Ang pinakahuling pangyayari kung saan nagbanta at nangharas ang China Coast Guard sa mga mangingisdang Pilipino sa Scarborough o Panatag Shoal ay tinuturing na nakakaalarma ng AFP kamakailan. Ayon pa kay AFP spokesperson Colonel Francel Padilla, susuportahan ng sandatahang lakas ang PCG sa pagtugon sa sitwasyon sa anumang operasyonal na paraan. Lumagda kamakailan lang ng isang kasunduan ang ilang ahensya ng gobyerno alinsunod sa paglulunsad ng ROTC Games 2024. Tungayan ang balitang hatid ni Princess Castro. Alinsunod sa paglulunsad ng Philippine Reserve Officers Trading Corps o ROTC Games ngayong taon,
Muling nakipagkasundo ang Commission on Higher Education o CHED sa Department of National Defense o DND, Philippine Sports Commission o PSC at kay Senator Francis Tolentino para ipagpatuloy ang naumpisahang palaro para sa mga kabataang reserve officers ng bansa. Kasunod ito ng paglagdas sa isang Memorandum of Agreement ni CHED Chairperson Popoy De Vera, DND Secretary Gilberto Chodoro Jr. at PSC Chairman Richard Bachman para sa interagency collaboration sa gaganaping 2024 ROTC Games. Pahayag ni CHED Chair De Vera, mahalaga ang papel ng naturang palaro sapagkat isa itong paraan upang kilalanin ang pivotal role sports play sa holistic development ng mga kabataan, partikular na ang pagpapaigting ng kanilang military training. Dagdag pa ni De Vera, ang ROTC Games ay isang testamento ng CHED's commitment sa pag-aaral ng mabuti ng mga individual na mag-aambag ng kahulugan sa pag-unlad ng bansa. Sa kabilang banda ay pinresenta sa naganap na pagpupulong ang mga aabangan sa ROTC Games ngayong taon kung saan nariyan ang National Games for Athletics, Swimming, Boxing, Arnis, Weightlifting, Kickboxing, Esports, Basketball, Volleyball, Target Shooting at Demonstration Sports. Samantala, noong nakaraang taon ay umabot sa higit na 200 institusyon ang nakibahagi sa palaro na nilahukan ng higit sa 3,000 student-athlete participants. Matatandaan din na ang nakaraang palaro ay may temang tibay at galing, pagyamanin, suportahan, palarong ROTC natin. Princess Castro, nag-uulat para sa One Media Network. Susunod sa News Force. Veggie Connect ng DA nagtala ng 150 tonelada ng gulay na naibenta sa Baguio City. Semis ng PBA Commissioner's Cup magsisimula na bukas. BI inaresto ang Koreanong pugante na sangkot sa iligal na droga. Manatiling nakatutok para sa higit pang mga balita sa pagbabalik ng News Force. Halos 150 metrong tonelada ng repolyo sa mga magsasaka ng Cordillera ang naibenta sa pamamagitan ng programang inilunsad ng Department of Agriculture. Para sa bukod pang detalye, narito ang balita. Matapos iangkat ng Department of Agriculture o DA ang mga repolyo at Chinese cabbage sa iba't ibang lugar sa Central Luzon at NCR sa pamamagitan ng programang Kadiwa on Wheels at Veggie Connect, nakapagtala ito ng halos 150,000 metrong tonelada na benta ng mga magsasaka. Base sa datos ng DA, ang programang Veggie Connect ay lubos na nakakatulong sa mga magsasaka na maibenta ang kanilang produkto sa mga pampamahalang ahensya at pribadong sektor. Bukod pa riyan, ang mga produktong gulay ay ipinwesto sa Agri-Pinoy Trading Center na siyang mula sa mga lugar ng Mountain Province gaya ng Ifugao, Sagada at Bauco. Pahayag ng DA ang pag-uugnay nila sa mga magsasaka at mamimili ay paraan upang mas palakasin ang kanilang mga kabuhayan. Dagdag pa nila, mas pabibilisin nito ang proseso ng produksyon upang maiwasan ang pagkakasira nito dulot ng hindi pagtungo sa pampublikong merkado. Jade Buhoy, nag-uulat para sa One Media Network. Sa kabilang dako, inaresto ng Bureau of Immigration ang Korean national na wanted sa kanilang bansa dahil sa pagkakasangkot nito sa pagbebenta ng iligal na droga. Para sa buong detalye, tunghayan ang balita. Sa lungsod ng Angeles, Pampanga, tinimbog ng BI o Bureau of Immigration ang Korean national dahil sa pagkakasangkot nito sa krimeng pagbebenta ng iligal na droga sa South Korea.
Ayon sa ulat ng BI, matagal nang hinahagilap ng pamahalaan ng South Korea ang puganteng si Park Kyung dahil ito'y lumabag sa Narcotics Control Act ng Korea. Noong taong 2016, ayon sa mga otoridad ng Korea, di umano'y nag-post si Park sa internet ng patalastas ukol sa binibentang shabu. Bukod pa riyan, base sa investigasyon ng BI, halos 4 na taong overstaying na si Park sa bansa. Pahayag naman ni BI Fugitive Search Unit Chief Rendel C, ang agarang deportasyon ng pugante ay kanila nang inaaksyonan. Sa kasalukuyan, nakatala na ang pagkakakilanlan ni Park sa mga dayuhang blacklisted na sa bansa. Jade Buhoy, nag-uulat para sa One Media Network. Sa balitang pampalakasan, opisyal nang magbubukas ang semifinals, Best of 5 ng PBA Commissioner's Cup bukas, ika-24 ng Enero sa Araneta Coliseum sa Cubao, Quezon City. Magtutuos ang koponan ng Magnolia Chicken Templados Hot Shots at Phoenix Super LPG Fuel Masters para sa inaasam-asam na spot tungo sa kumpyonato. Habang magkakapareha naman ng Barangay Ginebra, San Miguel ang San Miguel Beermen sa kompetisyon. Samantala, ang mga susunod na laro ay gaganapin sa Mall of Asia Arena hanggang ika-2 ng Pebrero. Ayon kay Senador Robin Padilla, ang lokal na pelikulang Rewind na may 800 million peso gross earnings sa 2023 Metro Manila Film Festival o MMFF ay patunay na nakakabangon na ang industriya ng pelikula sa bansa mula sa pandemya. Sa pahayag ng Senador, pinuri nito ang tagumpay ng Rewind sa direksyon ni May Cruz Albiar, pati na rin ang mga artista, producer, manunulat at lahat ng nasa likod ng pelikula na pinagbibidahan ng mag-asawang Dingdong Dantes at Marian Rivera Dantes. Inihayag din ni Padilla ang kanyang kagalakan sa pagiging highest grossing edition of all time ng MMFF 2023 dahil sa malaking bahagi ng pagsusumikap ng mga artista, manunulat, direktor at production team ng iba't ibang pelikula. At narito ang recap ng mga nagbabagang balita ngayon. Sa ulo ng mga balita, pagtaas ng seismic activity na obserbahan sa Bulkang Bulusan. Presyo ng produktong petrolyo muling tataas ngayong araw. Produksyon ng pampano, planong palawigin ng pamahalaan. DILG Secretary Benhur Abalos nilinaw na maaaring sumali ang mga barangay officials sa signature drive ng People's Initiative. Semifinals ng PBA Commissioner's Cup magsisimula na bukas. 800 million gross profit ng Rewind, indikasyong bumabawi na ang Philippine movie industry mula sa pandemya. Patas at pantay na balita. Komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force. At yan ang pinakamainit na mga balita ngayong araw. Manatiling nakatutok sa aming mga ulat at update sa aming Facebook page, facebook.com/OneMediaNetwork. Ako si Jade Buhoy at ito ang News Force.